Binabati ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa aklat ng Roma chapter 10 verse 13. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa ganon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinasabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kaya walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Purihin po ang salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Brother Raymond Ibarra. Parang aakyat siya. Ano po? Tayong manahangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, sa kagandahan ng aming pisikal na katawan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kagandahan ng panahon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, naging Panginoon sa aming spiritual na buhay. Maraming salamat. And Lord, sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, lagi po namin hinihiling, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. And Lord, ang iyong pagtuturo, Panginoon, nawaan siya mga ibabaw sa amin. Nawa, O Diyos, ang pag-aaral namin ito ay maging mabuti, maging may matutunan kami, Panginoon. Pagpalain nawa ang iyong salita, Panginoon, at gamitin mo, Panginoon, bilang iyong lingkod lang. Pagpalain nawa ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kala ko kanina, kakanta na si Ate yan eh. Hindi ata pagbilis. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. May tanong po ako. Ano nga po ba ang isang tao? Ano ba ang isang tao? Sabi ko dito, ang tao daw, mainitin ang ulo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi mainitin ulo niya. Ang tao daw, matampuhin. Tignan mo ulo yan. Katabi mo. Hindi yan matampuhin. Ang tao daw, gagalitin. Ang tao daw, mapagmataas. At ang tao daw ay mayabang. Tao yun. Pero anak tayo ng Diyos, diba? Anak tayo ng Panginoon. Ano ba ang ating Panginoon sa Kristo? Saan siya pinanganak? Sa laman o sa Espiritu? Sa Espiritu. So, sino ba anak ng Diyos? Amen. Hindi na tao yun. Wala na sa atin yun. Kubayin natin ang ulo. Mayabang, mapagmataas, wala na yun. Pero sino nga ba ako? Tanong sa sarili mo, sino nga ba ako? Ang tao daw kasi ay hindi perfecto. Walang taong perfecto. Tama? Walang taong perfecto. Tignan yung katabi mo, hindi perfecto yan. Nagkakamali din yan. Minsan, baliktad din ang pagsuot ng damit niya. Hindi niya nakalaman. Diba? Ganun ang tao eh. At minsan, ang tao, madalas nagkakasala. Sa iba't ibang uri. Kahit hindi mo sinasadyang magkasala, minsan makakasalita ka na nakapagsasala, nagsasala ka. Parang hindi mo namang intention magsinungaling, pero nakakapagsinungaling ka ng biglaan. Diba? Minsan, tatanungin ka, nakita mo ba si ano, ganito, ganyan? Ay hindi. Pero nakita mo. Minsan gano'n, nakakapagsinungaling tayo, nakakapagsala tayo na hindi natin nais. Minsan lalabas sa libig natin na, ay ito, parang mali-mali yung nasasabi natin kasi nga takot tayo. At ang minsan, ang tao nalalayo sa Diyos. Yan. Ang tao ay nalalayo sa ating Panginoon. Kasi sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Tignan mo ulit ang katabi mo. Nagkakasala yan. Kahit pastor, kahit magaling magsalita dito,
Kahit sa tinitingala ng mga tao, nagkakasala at nagkakamali. Walang perfecto sa atin, kundi ang ating Panginoon lang. Amen? Ano ang karumihan o kamalian ang nagagawa ng natin? Tandaan po natin, nandiyan ang Diyos. Siya. Sa iyong makatwirang Diyos. Sa iyong perfectong Diyos. Amen? Kaya ang title ng ating pag-aaral ay Maging Sino Ka Na. Yun ang tandaan. Maging Sino Ka Na. Maganda yun, diba? Piliin ko. Pero hindi pelikula po yan. So, 4 lamang po na points yung pag-aaralan po natin. Yan. Ang number 1 po ito. Yan. Maging sino ka man, ang sabi daw, mahal ka ng Diyos. Sabi sa John 3:16, kabisado natin lahat yun. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Doon ipinapakita ng Lord na kahit sino tayo. Pag sinabi kasi isang katauhan, ano yan? Bulacan lang ba? Pilipinas lang ba? Hindi. Pag sinabi isang katauhan, lahat ng kanyang nilalang. Amen. At ang sabi po rito, paano nga ba umibig ang isang tao? Paano tayo magmahal? Tanong mo katabi ko, kung ano sasagot mo. Paano ka magmahal? Tanong mo. Yung iba, pag nagmamahal, sabihin, lubos ako nagmamahal. Hanggat maaari, ayaw kong masugatan yung aking minamahal. Hanggat maaari, ayaw kong payakin ang aking minamahal. Tama? Siya nagmahal nga dito. Amen. Tao sa tao. Maging sa halo. Siya nagmahal nga dito. Siya niligawan dito. Ang sinasabi ng ating mong niligaw, I love you. Minsan, magmahal natin ng isang tao, sabi rin gagawin natin ang lahat. Tama? Pagsusumikapang gagawin ko ang lahat. Makamit ka lang. Kaya ng pag-ibig ka lang. Gagawin ang lahat. Di ba nung una, sa mga nanliligaw, kasi uso pa yung dati yung nag-iigib eh. Kasi nakaranas yung nag-iigib. Kaya kailangan din, nakapagkita ko dati. Yan. At sabi, pag nagmahal ka, talagang gagawin ba ang lahat? Alam niyo po nung mahal ako sa isang babae. Alam niyo po, talagang ano, yung feeling mo kahit yung mamamatay ka, kahit mamatay ka, talagang pag mahal na mahal mo. Yung kahit magbigti ka, mahal ko din. Yung bibigti ako, para lang maiwas ka doon, para makalapit ka sa kanya. Di ba gano'n eh? Gagawin natin ang lahat. Gano'n ang Lord. Amen? Sino po nakakaalala nung sa awitin ng maging sino ka man? Awitin natin ha. Sino nag-compose nun? Ray Valera. Alam ko po, habang pinakompose ni Ray Valera, sinasamahan ko ng Panginoon. Bakit? Pag-ibig yun. Pag-ibig yun. Basahin po natin, kung gusto nyo kantahin ko. Sabi po sa verse ng kanta, ang pag-ibig ay ganyan talaga pag-ibig. Kahit nahihirapan ka, kahit mahirap o kahit ano yung pagdaanan mo, pag talagang gusto mong ibigin ng tao, gagawin mo. Tama. Ganun ang ating Panginoon. Anong ginawa ng ating Panginoon? Kahit siya nasa langit, pilit na tayong inabot sa lupa. Amen. Tuloy natin. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Sino nagtitiwala sa Panginoon? Amen. At nagtitiwala din ang Diyos sa iyo.
kung bakit ka nandito. Kung bakit tayo lahat ay nandito, nagtitiwala ang Panginoon sa atin dahil mahal natin siya at mahal din niya tayo. Alam niyo, hindi siya mapapahiya eh. Nung tinawag ka niya, hindi siya mapapahiya na mahalin mo siya, hindi siya mapapahiya na mahalin mo rin siya. Amen. Ganun po ang Panginoon. At ang sabi, dati mong pag-ibig, wala ako. Pakialam. Tignan niyo yung sarili niyo. Kung ano yung inibig natin dati, walang pakialam ang Diyos doon. Tama? Sabi ko kanina, lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo marunong. Pero sabi ng kantang doon, at kahit anong paang iyo, nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal tayo ng Lord, maging sino man tayo. Amen. Gano'n man karami yung kahapon mo. Ano man yung pinagdaanan mo, yung hirap, mahal tayo. Amen. Tuloy natin. Ang ganda ng awitan. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Sino nag-iisip pa rin ng mga pangailangan niya sa buhay? Nung minahal mo ang Lord, sabi ng Panginoon, ako na ang kikilos sa iyo. Ano man yung pangangailangan, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Diba? Lahat ng pangangailangan natin, kaya sukuwayan ng Panginoon. Amen. Kahit sabihin mong imposible, posible sa Panginoon. Amen. Mahalin mo lang siya. Tuloy natin. Sabi ron, mga paliwanag mo, di na kailangan. Huwag ka na mag-explain. Basta mahal kita. Eh Lord, ganito ako dati. Huwag kang magpaliwanag. Minahal ka na ng Panginoon. Amen. Tanggapin mo lamang siya ng buong puso mo. Sumampalataya ka. Nang walang doubt, nang walang pag-aalinlangan. Tiyak kapatid na dating kanyang pag-ibig. Amen? Tuloy mo na. At kahit ano pang iyo, nakaraan. Sino yung mga nakaraan dito? Hindi na tinitignan ng Lord yun. Kasasabi niya, mamahalin kita. Maging sino ka mo. Mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Ayaw naman, mag-church na naman yun. Tignan mo pag-uwi sa bahay niya. Di ba? Huwag mong isipin yung iniisip ng kapitbahay mo. Isipin mo kung saan ka pupunta. Isipin mo kung saan ka dadalo. Isipin mo kung sino yung kakausapin. Amen. Minsan, nalaga na tayo dun sa akin. Buyo ng kaaway. Ayun na naman siya. Galing lang simbahan niya. Pero yung ginagawa, iba naman. Minsan na rin, di ba? Minsan nagataon tayo sa maliliit na bagay na salita. Pero sabi ng Lord, iniisip nila ay hindi mahalaga. Hindi mahalaga yun. Kung anong sabihin ng Lord sa'yo, ay ng mga tao sa'yo. Sipin mo kung gano'n naman yung mahalaga. Amen. Sabi ron, maliman lang ikaw ay ibigin ko. Tingin niya nagkamali ang Lord? Hindi. Hindi siya nagkamali. Kung bakit ako narito, kung bakit ka nariyan nakaupo. Bakit? Sabi ko nga, mahal ko ang Lord at mahal ka din niya. Amen. Ako'y isang bulan.
na umiibig sa iyo. Alam nyo, nagbulag-bulagan ng Lord. Nung ipakusa sa krus, nagbulag-bulagan siya. Ipilikit niya na ang kanyang mga mata sa bigat ng mga kasalanan natin. Amen. Bakit? Para tanggapin siya ng Panginoon bilang isang perpekto, bilang isang malinis. Kasi hindi matatanggap ng Diyos ang may mga karumihan kaya. Amen. Kaya umibig ang ating Panginoon sa Kristo. Ipilikit niya ang kanyang mata. Pinigit niya para sa iyo. Amen. Naging bulag ang Diyos sa mga kasalanan natin. Naging bulag ang Diyos sa mga pagkakamali natin. Dahil tapat ang Diyos sa atin. Amen. Tapat siyang nagmahal sa atin. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal po tayo ng Panginoon. Isang istorya po sa Bible, sabi sa John 8:3-11, ang babaeng nahuli sa pangangalubi. Dinala siya sa harap ni Jesus at handa na siyang pagbabatuhin ng mga tao. Sabi po sa John 8:7. Yan. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa kanya. Sabi sa next slide. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae. Nasaan sila? Wala na bang humakol sa iyo? Sabi ko sa 11. Wala na po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita ahatulan, umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen. Ang babae kong ito ay naabutan na nangangalungan. Kaya hindi na siya sa harapan ng maraming tao. Kasi ang panguligan noon, kapag may nahuhuling mga makasalanan, anong ginagawa? Binabato hanggang sa mamatay nila. Kaya sabi ng Panginoon doon, kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang gumawa. May gumawa ba? Wala. Wala. Kasi alam ng Lord na lahat ng may tao ay nagkakasama. Alam ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, walang babato rito. Alam ko ito lahat nagkasama. Kaya wala. Ang sabi ng Panginoon, nandiyan pa ba sila? Sabi ng babae, wala na po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag kang gumawa ng kasalanan. Amen. Ganon kabuti yung ating Panginoon. Amen. Gabangat kita na sa akto. Marami nang naakit ang tao na itong babaeng ito ay nagkasala. And yet, andun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Andun pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Kahit tayo'y makasalanan. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw at pumatay. Ngunit, sabi ron, darating ako. Sabi ron, naparito ako upang ang mga tupa. Sabi ron, ang mga tupa ay bigyan mo ng buhay na gano'n. Amen. Gracias. Ganun po ang Lord. Hindi lang tayo inibig. Bigyan pa tayo ng buhay na gano'n.
at buhay na wala hanggan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dumating si Kristo para sa iyo, para sa atin. Amen. Pangalawa, maging sino ka man, kaya ka baguhin ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, salit ito'y napalitan na ng bago. Ayan. Napalitan na po tayo ng bago. Ang Diyos ay hindi lamang po siya tagapagpatawad ng mga kasalanan. Siya rin ang Diyos na nagbabago ng ating buhay. Tingnan niyo po yung buhay mo ngayon. Sa buhay mo noon. Ano pinagkaiba? Malaki, maliit. Malaki, di ba? Maraming pagbabago. Ang gusto ng Lord na mabago sa buhay ng isang tao. Basta ibigin lamang po natin siya. At siya yung kikilos sa buhay mo. Amen. Sino may asawa dito? Yan. Paano ka binago ng asawa mo? Diba? Minsan, nababago tayo ng asawa rin natin eh. Yung gusto mong gawin mali, napipigilan ka. Diba? Napipigilan tayo. O, gumawa ka naman yan. May magsasabi sa'yo. Kaya mapalad po, ang mga tao mayroong nagmamahal. Bakit? Meron silang tagapagpayo. Meron silang kaagapan. Meron nagko-correct ng kanilang pagkakamali. Kasi pag ikaw lang mag-isa, piling mo lahat sa'yo tama na. Tama. Piling mo, lagi kang correct. Piling natin lagi okay ang lahat. Kasi nga wala nagko-correct. Pero pag mayroong nagko-correct sa atin, may nagpapabago ng ating puso, ng ating isipan, napalad po tayo nun. Amen. Ganun po sa Lord. Kapag po tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo po ay babaguhin. Amen. Tulad po ni Pablo. Tulad po si Pablo. Yan. Ano si Pablo dati daw taga-usig ng mga Kristiyano. Pero ngayon, taga-akay siya ngayon ng mga Kristo. Naging taga-akay siya. Dati, bawat gawain, ginugulo niya. Ganitong gawain, dati, aakitin ni Pablo. Asa yung mga Kristiyano? Guguluhin niya. Pero nung na-encounter na si Lord sa buhay niya, nung dating umuusig, yung taga-akay na ng tao. Amen. Marami kong binago ang Lord sa Bible. Ng mga lingkod niya. Amen. Sino pa ba? Si Pedro. Dati siya nangingisda. Pero sabi ng Lord, hindi na isda ang hulihin mo. Ikaw ay magiging mamalakaya. Sabi ng Panginoon, babaguhin natin ang mundo. Amen. Nung inibig ni Pedro ang ating Panginoon at tinanggap niya, doon na kumilos ang Diyos para baguhin ang takbuhin ni Pedro. Amen. Ganoon din po sa atin. Nung tinanggap natin ang Lord sa buhay po natin, nung mahalin natin siya, kikilos na ang Lord. Amen. Kikilos na ang Lord sa buhay mo. Kikilos na ang Lord sa buhay mo. Sabi sa 1 Corinthians 15 na yun, sapagkat ako, sabi ko rito ni Pablo, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, hindi nga ako karapat-dapat tawagin isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Next. Ngunit dahil sa kagandahan ng loob niya, ako'y naging isang apostol,
At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpadala ko ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahilan sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Amen. Nung tinanggap ni Pablo si Lord, lumabas yung kagandahan loob ng Diyos sa kanya. Amen. Ganun din sa atin. Habang iniibig natin ang Diyos, lalabas at lalabas yung kagandahan ng loob ng Diyos sa atin. Amen. At alam natin iyon sapagkat marami nang nagpapatotoo rito kung papaano kumikilos ang Diyos sa buhay nila. Sa pinansyal, sa pisikal, sa spiritual. Amen. Sino nakatanggap ng kagandahan ng loob ng Diyos? Amen. Lahat po tayo. Sabi ko, dating manginginom lang po. Ngayon, iba na. Binabago ko si manginginom. Unti-unti. Alam niyo po ako, dati, sa sigarilyo, talagang naninigarilyo na talaga ako dati. Alam niyo po, kumilos ang Lord. Minsan gagamit ang Panginoon sa karamdaman. Kasi matigas ang ulo mo. Gagamit ako ng karamdaman para maramdaman mo. Diba? Nung nag-explain, nakita, merong ayun. Dahan-dahan inalis ang vision. Hihintayin pa ba natin yun? Siyempre, hindi na. Habang maaga, habang may lakas tayo, binagyan tayo ng kalakasan ng Lord, ayusin na, baguhin na. Amen. At sa Panginoon, dati, may bansag ito sa amin dati si Ate Lala. Andiyan na naman ang ambon boys. Kasi kami, pag umambon na, nag-uusap-usap na kami. Mamaya, may question na kung saan na magkukumpulan. Gilo na na. Pero salamat sa Panginoon sapagkat unti-unti niya itong binaba. Unti-unti niya inalis. Amen. Ganun po ang Lord. Ayaw ng Lord nung makilala mo siya sa buhay mo. Ganun ka lang. Ganun pa rin. Gusto ng Panginoon, every time na kinikilala mo siya at nakikilala mo siya, gusto ng Lord binabago ka at may nababago sa iyo. Amen. Ganun po ang kapangyarihan ng Lord. Gusto niyang baguhin tayo. Baka hinahadlangan lang natin. Baka pinaisip na sa iyo ng Panginoon, ayusin mo na yung ganito. Ayoko na. Ayoko na. Parang mabubuti yung kasiyahan ito pag gano'n. Tanggal yung gano'n. Pero hindi. Dapat pinaalala sa iyo na, anak, baguhin mo itong pag-uugali mong ito. Bakit? Kasi mayroong magandang plano. May mas magandang layunin ang Lord. Amen. Kung dati kang kagalitin, halimbawa, napagsabihan ka lang ito, galit ka na, sabi na Lord, alisin mo yun. Bakit? Kasi malakapitan ka na ng tao. Na, hindi na yung nagalitin. Mabait na yan. Diba? Ganun. Gusto lang Lord, hindi lang sa physical yung binabago. Hindi lang yung pag-ugali din natin, gusto ng Lord, nababago din. Yung spiritual na buhay natin, spiritual na buhay, gusto ng Lord, binabago din natin. Kaya mapalad po, yan, yung worship to din natin. May isang leader na ginamit ng Lord para matutunan nila ang totoong pagpuri. Ang tema po nila is one heart, one worship. Amen. At alam ko po, nung pagkakataon na kumilos ang Lord doon. Amen.
mga batang ito na naglulungkot. Kaya namanghatin ako kay sino nagpakatakilig? Si David. Diba? Ito pala yung process ni David. Diba? Di natin alam, diba? Ito pala yung process. Kaya Lord, ang Panginoon, gusto lang na humakbang tayo para may mabago sa atin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, akbangan mo na. Baka iba ang akbang dyan. Pangatlo po, maging sino ka man, yan, maaari kang gamitin ng Diyos. Amen. Maraming tao nagsasabi, hindi ako magaling. Sila na lang yan, kaya na nila yan. Eh, hindi ko kaya yan. Diba? Gusto tayong gamitin na lang, nagreklamo ka mo tayo. Ordinaryo tao lang ako. Wala ka akong talento, imposible. Lahat ng tao may talento. Amen. Lahat ng tao binigyan ng Lord ng talent. Bakit? Gagamitin niya yun para siya ang buhay niya. Iba magaling sa negosyo, kaya negosyante sila. Iba magaling sa basketball, ginagamit nila sa paglaro ng basketball para kumita. Dahil mga PBA player natin. Kaya lahat tayo meron talent. Amen? Sino magaling mag-walis? O, ginagamit din yun. Di ba? Sa pamaraan. Ginagamit yun. Talent yun. Walang talent na maliit na binigay Lord. Lahat pantay-pantay yun. Nasa sayo lang kung paano mo gawin. Nasa sa atin na lang. Kung hindi ka fit, halimbawa, basketball player ka, anong basketball player ka, ipinilit mo sa volleyball. Eh, para mag-shoot ang volleyball. Para mag-shoot sa isang ganun, kay spike. Eh, basketball ka eh. Pagkaroon, hindi bubble ka. Diba? Minsan ka rin eh. Hindi natin napikit yung para sa atin. Pero pag gusto mong ipagamit sa Lord, kahit sabihin mong hindi mo kaya, kakayanin mo yun. Amen. Sino po rito yung ginamit ng Lord? Bakit ginamit ng Lord? Baka kanina lang may nadaanan kang nalimos eh. Binigyan mo ng dos eh. Baka may nakita kang basura, pinulot mo, tinapon mo. Ginamit ka na ng Lord. Amen? Sa kalikasan niya. Baka simpleng bagay din natin nakikita na napaglilingkuran mo na pala ang Lord sa simpleng bagay. Tinitignan kasi natin yung malalaki kagad eh. Yung malaking paglilingkod. Dumunod tayo sa maliit. Ang maliit lang. Kasi sa maliit mo wala nag-umpisa. Sa nag-umpisa, ang kaya ng 1,000. Sa nag-umpisa? Sa benching ko. May benching ko kayo. Tsaka meron ka nila. May 5 cents pa dati. May 10 cents pa dati. Diba? Ngayon, pag nakakita ng 25 cents ang ginagawa, pag meron pa sa wallet eh, tatabi na. Pero mahalaga po yun. Sabi, hindi mabubuo ang 100 pag walang musin o walang barya na gagamitin. Kaya po tayo nandito lahat. Bakit? Ginamit tayo ng Lord para mabuo ang kanyang church, ang kanyang sambahayan. Amen. Yung mga, sabi nito yung mga kanina, yung ating tithes and offering. Saan nagagamit? Para mapunahan ang pangailangan ng aking sa inyo iglesia. Para po tayo na kahit nagbulot ko ng piso yan,
Kasi yun lang talaga yung kakayanan mo. Kung nagulog ka ng mas malaki, mas papagal. Amen? Pero pantay-pantay lahat sa Diyos mo. Palag ka kasi malaki na ibigay. Palag din ulit kasi mas malaki yung ibigay niya. Kasi buong buhay niya yan, sabi rin nito. Ang matanda, buong buhay niya yan. Pero ang sinasabi ko rito, gagamitin tayo kahit sa maliit na bagay. Si Moises. Sino si Moises? Ano daw siya? Utal. Parang hindi maintindihan yung sinasabi niya pag ano, nagsasalita siya. May mga taong gano'n. Pero ginamit pa rin ng Lord. Amen. Gagamitin pa rin ng Lord. Huwag mong maritin ang sarili mo, kapatid. Sabi ko nga kanina, mahal ka ng Lord. Huwag mong maritin. Si David, isang batang pastol, pero ginawang hari ng Lord. Diba? Isipin mo yun, galing kang gubat. Tapos nakita ka ng Lord, galing gubat yun. Tapos pagpupuntahin ka, gagawin kitang hari. Bakit? Mahal niya ang Lord. Sinunod niya ang Lord. Kaya nagpagamit siya sa Panginoon. Amen. Ganon din po sa atin. Hindi na nagkaawit. Ganda ng manawit nila, di ba? Ganda ng manawit po. Sinong maawit dito? Minsan, malalakas umawit sa ano? Video, okay? Wow! Malalakas ko ng umisigaw, okay? Sino yung video okay dito? O, di ba tayo, lahat tayo nag-video okay? Kung makasigaw tayo sa video okay, pero pag sinabi, magpakanta ka kapatid. Ayaw. Ayaw. Sasabihin, may daga. Oo, may daga kasi dito. Pero sabi ng awit kanina, ano sabi? Kung yung nilagay ng Lord sa atin, you have? Ano sabi daw? Sa awit. You got the lion inside of your lungs. Leon pala. Wala natin, dagalan. Akala natin, dagalan ng nasa dibdib natin. Sabi ko sa inamit natin, merong tigre, lion, sa dibdib mo. Kaya isigaw mo. Amen? Isigaw natin ang mabuting gawa ng Diyos. Gagamitin ka ng Lord. Hindi daga. Hindi liyan. Amen. Minsan pag mayroong malalaking tao, di ba na ano tayo? Na kapal. Kumbaga, naniliit lang tayo. Pero wag tayo. Pag may magagaling na tao, at mukhang magaling ka lang. Ayos na. Huwag mong pilitin maging magaling ka. Maging magaling ka lang sa tingin nila. Kasi Lord yung magbibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Habang nakikinig ka lang sa kanila, pero ang Lord nangungusap ka sa iyo. Ganun sila din. Sa tingin ng kanyang yung ba yung ipapadala mo? Yung ba yung nangipaglaban kay Goliath? Napakaliit. Hinahanap. Pero sabi ron, ano yung nasa kanya? Daga ulit. Leon. Talagang sinuot pa siyang mga breast oil. Lahat full almo yung binagay sa kanya. Sabi, tapos na lang. Napakaliit. Lalaki ng almo nung nasa kanya. Ang ginawa niya, tinanggal niya. Tinanggal niya. Para makakilos siya. Makagalaw siya. Para malabanan ang Goliath namin. Amen. Sa maliliit na bagay, gagamitin tayo naman. Hindi kailangan ng mga armor na malalaki. Tayo ni David, isang pastor, pero tumalo sa higante. Amen.
Walang higante sa Panginoon pagkasama mo siya. Walang higante o malaking bagay na makakadlang kapag kasama mo ang Panginoon. Amen? Pag lagi natin sinamahal ang Panginoon, kasamahan mo ang Panginoon. Kakayanin. Amen? Sabi ko sa pang-apat, ito po yung last. Maging sino ka man, lumapit ka kay Jesus. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan, lubha. Ibibigatan sa inyong pasalin at kayo bibigyan ko ng kapahingan. Yan. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Kung ikaw ay pagod, kung ikaw ay problema ng lubha, kung hindi mo na kinakaya lahat ng pagsubok na dumarating sa iyo, lapit ka kayo sa Diyos, lapit ka kay Panginoon sa Kristo. Lapit po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Amen? Kung ang Diyos ay hindi nawala ng pag-asa na maligtas tayo. Diba? Hindi siya nawala ng pag-asa. Makakayanan ko ito. Lumapit siya una sa atin. Diba? Siya unang umabot sa atin. Hindi tayo. Kaya mapalad po tayo na inabot ng Panginoon. Mapalad po tayo sapagkat inibig niya tayo. Amen po ba? Sabi ron sa Luke 15:11-32. Ito po yung kwento ng dalawang anak niya. Sabi ng bunso, ibigay mo na sa akin ang lahat ng aking mamanahin. Ang ginawa ng tatay, ibinigay naman nila. Mabait yung tatay. Ngunit, sa katagalan ng panahon, nilustay ng bunsong anak yung lahat ng kanyang ipinaman. Lahat ng kanyang tanggap na yan. Sabi ron, naghirap ng bunsong iyo, nagtrabaho sa tabi ng mga baboy. At halos yung mga damong pinakain ng mga baboy ay yun na rin yung kanyang nakakain. Diba? Yun na yung nakakain sa sobrang hirap na naranasan niya. Sobrang gutom. Halos yung pinagbalatan ng tulong lang. Diba? Yun yung hirap. Kaya nakapag-isip-isip siya. Sabi ko sa 15. Yeah. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako at sa Diyos at sa inyo. Babalik siya. Anong una niyang ginawa? Umamin siya na nagkasala siya. Amen. Habang tayo lalapit sa Lord, aminin ko talaga natin na tayo ay nagkakasala. Lapit kayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Diyos. Pero aminin ko natin na tayo nagkakamali. Diba? Kaya nang umaga lang, sila nagkamali. Wala nagkamali ako. Perfect na umaga. Ako nagkamali na ako isa. Sa Makatong kaya. Ha? Makakaperte kaya ang isang tao na hindi magkamali sa isang araw. Baka maliit lang eh. Minsan ganun eh. Pinaperte ko na. Tapos na matutulog na eh. May lumangan eh. Ipis. Biglang na paano. Okay na sana eh. Kompleto. Sa isang araw na perfect ng pagiging isang natulog. Pero hindi. Sabi ron sa 20, at siya'y nagpasyang umuwi. Siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong.
niyakap at hinalikan. Sabi ron sa 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala ko ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Sabi ron ng anak, ng kanyang anak na bunso. Pero anong ginawa ng ama? Binihisan, binigyan ng sandalyas, binigyan ng robe, binigyan ng sing-sing. Ginawa siyang hari. Amen? Lapit lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Alam natin, nagkakamali ang bawat isa sa atin. Pero lapit tayo sa ating Panginoon. Napakaganda po nung inawit natin kanina. Nung una. Ang title, All for Love. All for Love. Lahat ng pagmamahal gagawin ng Diyos para sa atin. Amen. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kumapit lamang po tayo sa Diyos. Amen. Lapit tayo sa nanuri sa pananalangin. Baka nakakalimutan na natin manalangin pag-isip, pagtulog, pagkain, sa lahat ng ating gagawin. Nire-remind lang muli tayo ng Diyos. Nalapit ka sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Amen. Every Friday po, meron pong nagaganap na prayer sa Pulong Lugar. I-invite po namin kayo. Gusto po namin na bawat isa sa atin maranasan yung pagsama at panalangin sa ating Panginoon. Amen. Lapit tayo sa huli ng pagsamba sa pagluwalhati sa Diyos. Doon tayo gagamitin natin. Doon titignan yung puso natin. Sa pag-awit natin, makikita ng Lord kung paano ka lumalapit sa Kanya. Kung paano yung Espiritu na sa iyo magkukonek sa Diyos. Amen. Kung buhay pa. Baka aandak-andak na kapatid. Pag minasin mo ulit. Bigyan mo ulit ng alam yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. Amen. Huwag mong hayaan na parang isang kandila na uubos na lamang hanggang sa nawala. Amen. Dagdagan natin. Parang isang latong. Huwag kang naghiwalay doon sa apoy. Baka ikaw ay manghina. Sino yung mga nanghihina? Yung mga lumalayo. Tama? Sino pa nakakapag-ihaw dito? Diba sa uli? Kapag inalis mo yung isang mundo, yung mangyayari doon, nangamatay. Manghihina siya. Nawawalan siya ng init. Pero pag ibinalik mo, nandudulit yung alak mo. Gusto lang Lord. Lumapit tayo sa Lord. Ibalik mo yung alak ng pag-ibig mo sa Kanya. Amen. Lapit tayo sa Panginoon. Sa aking pong conclusion, sabi po nito, yung apat na bagay po na nakita natin, na mahal po tayo ng Lord, kaya tayong baguhin ng Panginoon, maaari tayong gamitin ng Diyos at lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng ito, magagawa ng kapatid. Magagawa ng sa tulong at sa kagandahan loob ng Diyos sa atin. Amen.